Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. At ito po ang aking daily devotion. Ano ang tatlong uri ng mga Kristiyano? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Ang sabi po dito ay, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride of life, is not from the Father, but is from the world." Ang sabi po sa Bible verse na ito is, huwag po nating mahalin ang mundo dahil kapag minahal po natin ang mundo o mga makamundong bagay, ang pagmamahal ng Panginoong Diyos Ama ay wala sa atin. Kumbaga, minamahal natin ang mundo dahil sa mga nakikita natin, sa tawag ng laman, at ang higit sa lahat, ang pride. Kaya, hindi ito yung buhay na gusto ng Diyos Ama para sa atin. Dahil ito ang buhay ng tao na puro makamundo lamang ang bagay. Ano nga ba ang tatlong uri ng Kristiyano? Ang una is ang separatist, pacifist, and transformationalist. Ang separatist ay pinipili ilayo ang sarili mula sa mundo. Para sa kanila, mas mabuting umiwas sa mga tukso at kasalanan sa pamamagitan ng pagiging hiwalay sa makamundong pamumuhay. Ang pangalawa is ang pacifist. Ang mga pacifist naman ay nagpapakita ng kawalan ng pakialam sa mundo. Wala silang interes sa pagbabago o pagbababuti sa kanilang paligid. At ang huli, isang transformationalist. Ay ito yung mga Kristiyano nga naniniwala na tayo ay tinawag upang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang unang katuruan ngayong araw ay, do not love the world. Pinapaalala sa atin ni Apostol Juan na hindi na dapat mahalin ang mga bagay dito sa mundo. Mga bagay na pansamantala lamang at nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Dahil ang tunay na kasiyahan natin is nasa Diyos lamang at wala dito sa mundo. Pag minahal natin ang mga material na bagay hindi tayo, kumbaga, wala sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Ang second teaching is pursue personal transformation. Bago natin po mabago ang iba, dapat matuto tayong baguhin ng sarili natin. At tutulungan tayo ng Diyos dito na baguhin ang sarili natin dahil hindi natin kaya mag-isa lamang na baguhin natin ang sarili. Pag nabago natin ang ating sarili, ay pwede natin mabago ang ibang tao kasama ang Panginoon. Hindi natin pwedeng mabago ang isang tao na tayo lamang. Kailangan natin ng guidance mula sa Panginoon upang mabago rin ang tao na gusto natin baguhin. Gaya ng pagbabago na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang last teaching is, engage the world with the gospel. Hindi natin kailangan umiwas o biglang magwalang bahala dito sa mundo. Sa halip ay gamitin natin ang ebanghelyo ng Panginoon upang maibahagi sa ibang tao or mapakita din sa ibang tao ang pag-ibig ni Kristo upang maparanas din sa kanila ang mayamang biyaya ng Panginoon na nag-uumapaw na sa atin. Dahil tayo ay binago ng Panginoon, baguhin din natin yung ibang tao at i-share sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon. Yun lamang po.